What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yan, Isuzu Altera. Anong year model nito, sir? 2013. 2013, automatic. Ang concern ng customer, nakailaw daw lagi ang battery. Tapos yung brake, ito? Brake, tsaka yung Ito brake, to? tsaka, hindi. Ito lang, handbrake lang. Handbrake. Handbrake, yung handbrake kasi dito yan. Baka naputol na. Tapos yung battery alternator, tingnan natin kung kailangan iscan muna natin kasi galing daw to sa pagawaan. Baka dalawang balik na. So hindi pa rin nagawa. Nag-short lang daw ng aircon on. Pagbalik, hindi na siya gumana. So tingnan muna natin, kailangan mag-scan kasi ano na to, electronics na to. Hindi na tayo pwedeng dumiretsyong gawa. Baka may shorted lang o ano. In 2013 ano, sir? Sir, 2013. Insert period. Yung mga sir, pinasok natin yung isang ano kasi nagpipild siya. No fault code. Din lang naman. No fault code. Back. Yun, pumunta tayo sa OBD, auto scan, no store code, diretso na tayo, wag na tayo maghanap ng model. So wala siyang fault code, wala, back, read DTC, no fault codes. Si minsan wala nakalagay doon pero mayroong fault code dito. Okay, so wala naman, data stream, so data stream o live data. Eto. Control module voltage 11.4. Yun lang ang tinignan ko dyan, no DTC. Tapos paanda rin na natin. Scan tayo. Andar. Dapat pala nakaabang ako ng multimeter doon. Kahit hindi. Start natin kung nakailaw. Iilaw pa kaya to? Iilaw ba battery? Yan. Nakailaw ba? Lakas pala ng tunog, ano? Yun, nakailaw nga mga sir yun. Baba natin handbrake. Kasi kahapon yung ginawa kong handbrake, nabasag yung loob. Pagka tumatakbo, ganyan pa rin Nakailaw? nakailaw. Basag yan dito sa ilalim. Basag yung pinaka-switch. Yun, ito tingnan natin yung battery, bakit hindi. Okay. Hindi nag-charge. Tingnan natin yung ground kung sakto. Ground 14 ako, good ground. May ground na, di ba? Good ground siya. Oo. Kaya nga inalo ko, kasi sabi ko, Lahat ng ground good. 11.45 yan, dito ganun din. 11.45. Dito sa alternator kaya, diba? 11.45 sa alternator na mismo yan, sa baba. Kuha na natin yung positive ng alternator. Ito na, ganun pa rin. Wala naman siyang dumi, walang dumi. Intact na intact. Pababa ng pababa, 11.42. Hindi nalalayo talaga to. Tapos tinignan natin yung kable, yung pinuntahan na ito, ganun din, pupunta sa alternator. Tapos yung kable niya, unat na unat. Tsaka hindi siya naka-clutch fully. Ano siya mismo, direct sa alternator. Maaari ito, alternator sira. Tingnan lang namin yung fuse. Revolution mo ulit, sir. Dapat tataas to eh. Wait. Up! Okay na. Wala. Hindi tumaas. Tingnan natin yung fuse. Yun. Nabaklas na natin lahat talaga dito. Pati yung map sensor. Yun. Alternator. Gibaklas na natin. Nilagawas na yung tornilyo. So, tingnan natin kung daot na yung diode niya. Daot na siguro, sigurado.
Ay kahog ha. Hog nga siya ron. Yung muna na dos pikas. Hindi na. Kung ano man yun, ihaom rin man skillet. Dito nung kaon siguro. No, yun. Doon siya, walang takip. Doon ko na binunot. Sa gilid. Naiwan yun. Eto na. Yun hindi siya naka-clutch pulley. So, ibig sabihin, hindi to sira. Maaari to diode sa likod. So, di tayo marunong nito magrekta. Ayoko nang balikan yung magrekta-rekta nito. Lagyan lang naman ng ilaw yan. Tapos paikutin ulit to, hilain. Hilain ulit to. Kung may ratchet, pwede dito. Tapos yung di kuryente, paikutin lang yan. Kuhanan na to dito. So, ito, electronics na to. Dalawa. Load supply. Tanggalin natin to isa-isa. Or, pwedeng hindi na. Pagawa na talaga natin. Okay. Yun mga sir, natanggal na natin lahat. Ito yung mga tornilyo ng alternator. Yan. Ito na yung alternator ni sir. Natanggal na lahat. Pag nag-dismount nito, lahat nito, ubusin muna lahat yan. Bago natin pukpukin. Walaan tayong pantanggal. Pukpuk lang, martilyo. Yan o. Diyan ka lang kasi nagpukpuk ako. Ganito. Ganito trabaho. Pukpuk sa likod. Yun. Pwede na yan. Pag magtanggal nito, pag magpukpuk ka, dahan-dahanon lang natin yan. Tayo na puro na tubig to. Dahan-dahanon lang natin yan. Tanggal na. Tanggal na ang alternator. Gulong-gulong lang. Tanggal na. Kasi gusto na makita ni sir yung diode. Yan, ito yung cover sa puwit. Gusto niya tingnan. Yan na, ang lalaki. Naiwan yung bearing, patay. Ito yun, buo. Ito. Yan. Ito, lahat. Na, magtanggal tayo ng hinang. Ito. Yan. At least para makita mo. Yan, gusto lang tingnan ng may-ari. Kita mo na. Yun yung pinakapuwitan niya. Yan yung mismo assembly na palitan o bilhin. Huwag nang bumili. Bilhin na kamo. Palitan na kamo mismo yan. Okay. Yan na. Kita na niya. Yan. Ito yung takip. Yung bearing na iwan, tingin ko. Bubunutin pa to kaso may hinang to. Ano yan, malalaki, maliit yung panghinang ko. Yan na. Yan yung buong alternator. Ito kadalasan nasisira. Ito, tsaka yung mga diode pumutok. Yun mga sir, ito na. Ayan, binalik na natin lahat kasi papalitan na yung rectifier IC ba to dito. Tapos yung kasama yung mga diode dyan, palitan yung puwitan. So wala tayong pamalit. Sa Isuzu, lalo sa Isuzu, hanapin pa to. So, iwan yung ibang gamit. Kasi, pag ito shorted, malalaman na kagad natin sa multimeter kung grounded ang buong alternator. Wala naman siyang grounded. Kung grounded naman, puputok yung fuse, yung malaking fuse. Dito na pupunta, puputok yun. So, wala naman. So, hindi talaga siya nag-charge. Pagawa muna natin. At dito mga sir, dinala na natin sa ating kaibigan sa Alabarin Auto Electrical Shop dito sa Sapote mga sir. Yan, kasi hanapan namin ng pyesa. Yan, highly recommended to mga sir, trusted to para sa akin. Kasi dito ako galing dati, makita nyo, ang daming alternator. Yan si Toto Glenn, binirada na kagad niya. At si Toto, yan, Toto Pogi, idol, yan. Titingnan niya ngayon yung shorted, baka grounded yung alternator. So, yan, galing mag-assemble nitong idol ko. Yan na. So, wala kasi tayong pyesa niyan. Alright, sila dito, sila Toto, may pyesa, sila Kuya Noel, Alabarin. So, highly recommended yan. Magaling at mahusay yan pagdating sana. Yun, natuklasan na namin at nakuha namin yung sira. Wala pong pyesang maikabit. Gawa ng, wala po kaming pang para dito mga sir, pang Toyota lang ang meron. Kaya, ang ginawa namin is,
bumili na ng bagong alternator mga sir. Yung sira kasi niya yung diode. So ito na yung bago natin mga sir. Yan, brand new talaga siya. Yan, alright. So makinis na makinis. Kasi nga brand new, tsaka may mga warranty mark pa. Okay, kabit na natin. Nakabit na tayo ng bagong alternator. Yan, nakakabit sa ilalim. I-sight na natin muna yung belt. Yan, lumagpas. Ito sumabit. Yan, sumabit pala. Yan yung alternator ng bago. Alright. Pasok. Yan, pasok. Tapos itong belt. Baka hindi na ayusin natin. Yan mga sir, nakabit na yung bago. Ayan. Parehas din yung ngipin. Ngipin, butas, lahat. Pati dito. Yan, kung may kulang dito sa adjustan, dito may adjust naman sa likod. Dito. So, kumpleto. Parehas ang ngipin. Dito walang lumabas ng ngipin. Sakto lahat. Higpit na lang tayo. Okay. Yun. Naikabit na natin yung bagong orig. Yan. Orig Isuzu. Yan. So, higpitan na lang natin yung puwet. Dun. Yan mga sir, naikabit na natin. Tika lang sir ha, double check ko lang yung belt. Baka, ayun, sakto ang belt to. Ipit. Kabila, sakto din ya. Sa alternator na bago. Double check bago magpa-andar. Okay, sige, fire. Oo. On susi. Tak. Andar. Ha? 12, 30, 40, 46. 16, 25, 53, taas ko. Belt siguro. Luwag. Bakit? Wala naman, di ba siya wabol? Sakto. Huwag wabol. Revolusyon daw, gamay. Luag pa. Ha? Luag. Now. Luag? Oh, sige. 12:59. Abre, aircon. Aircon. Good. Ilaw. Lahat ng ilaw, pati hazard. Ihay mo. Yun. Anak, kusog kayo ng mukhaon. Kusog mukha akong kuryente. Kusog ko, 11 oh. Lah, binalik mo to? Ha? Binalik mo to, maayos? Oo. Sige, sagara. Luog na, luog. Luog. Pati na ko? Pati na. Tubig mo. Di ba pantay na eh? Dili, gi ko na, gi ilis. Yun, 11, 77. Strike. Malakas pa ba pero eh. Revolusyon sir. Okay na? Okay, takbo ka na muna. Takbo ka na muna. Okay, tapos na. Galing sa test drive. 12.81 na. So dati 11 lang. So okay na to mga sir. Alright, hindi siya shorted. Sira ang alternator. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,